Hi guys! For today's video ay mag-share po kami ng aming monthly expenses. And the goal of this video ay makatulong po sa mga nagpaplano na magpunta rin dito sa Canada at magabayan sila, magkaroon sila ng idea ano ba yung mga gastusin, magkano ba yung monthly expenses lalo na pag family. So, just to give you details po, sa amin, kami po ay family of 6 at kami po ay nakatira sa Edmonton City, Alberta, Canada. Pero ganun pa man ay iba-iba pa rin po ang gastusin depende sa iyong location dito sa Canada. So, depende po sa iyong city or province. So, basically, pag malaki po ang city, mas mahal po yung mga expenses. Example na lang po sa rentals, talagang malaki-laki yung difference compare sa mga smaller city na mas affordable ang mga rentals. By the way guys, meron na akong nagawang videos about sa mga cities na affordable ang cost of living. So, nasabi ko rin po sa video na yon na meron pong mga pros and cons. Kadalasan na po yan na meron at merong negative and positive sa isang city. So, sa mga affordable cities, may mga disadvantages din talaga. Pero you can find solutions for those problems and marami na rin akong kakilala in my circles na nakatira po sa mga cities na nandoon. By the way guys, itinur ko lang kayo dito sa Walmart. So, ito yung isa sa mga option nyo for grocery and may pagka-mall siya. Hindi naman siya talaga mall. Meron lang kasi siyang mga damit-damit. Ayan, katulad ng mga nakikita ninyo. So, maraming options din dito and available din ang mga winter clothing. Meron kayong makikita dito na mga gamit para sa winter, mga damit, jackets and sa winter. And even yung mga socks nila na thermal ay meron din. So, talagang marami ka ditong option. Kumbaga, one-stop shop na rin ito. So, ito mga trash can yan. So, marami kang mabibili dito and mas lower yung prices niya. So, wala nga lang siyang membership fee for the points. Ang meron lang sila yung CC, yung card. So, ayan. Kita nyo yan guys. May mga iba pang mga available dito. Mga skateboards, etc. And appliances, meron din dito. So, ayan. May mga from time to time na clearance sale dito. Kaya maganda na magtingin-tingin din dito kung budget ang inyong hinahanap. And pwede nyo rin subukan dito guys na mag-apply. So marami tayong mga kababayan na nagtatrabaho din dito. So yun, pwede nyo silang i-approach kung may hiring. Para yun, may kasama na kayong kabayan. Ayan, ang dami talagang mura din dito. So ayan, mga gamit sa bahay. Okay guys, ito na ang aming monthly expenses for family of 6. So, just to give you an idea, kami po ay merong 4 kids. Ang aming eldest ay 11 years old and then the rest are nasa under 10 years old. So, simulan po natin sa aming renta. So, ito po ay 3 bedrooms with covered garage. So, dito po iyon sa Edmonton City, Alberta, Canada. And kaya ko po mini-mention kasi talagang magkakaiba po yung presyuhan sa bawat city. So, yung mga bigger city nga, as I mentioned earlier, ay mas mahal. So, dito po, okay po yung nakuha naming price dahil ito po ay buong bahay na. Townhouse po kami and sa pinaka basement namin, nandun po yung covered garage. 2-car garage na po yung kasya doon. And then, merong main floor and yung second floor na mga bedrooms. Tapos, meron din po kaming 3 bathroom. So, yung isa half lang, nasa main floor, CR lang talaga, toilet lang and sink. And then, yung last 2, yung sa mga kwarto, ay full bath po. Merong bathtub and sink, toilet, yon. Pero yung sa master's bedroom namin, stand up,
bathroom siya. Yung basta nakatayo, wala siyang bathtub. So, ang price po nito ay 1,750. Last year, yung unang-unang contract po namin, dahil bagong lipat lang po kami last year, 1,650 lang. Tapos, nag-increase kami sa ika-second year ng additional $100. So, naging 1,750. And then, meron din po kaming rental insurance, that is $25 in a month. And next, phone bills. Ang aming phone bills po, dalawang phone na po ito ay $174 monthly. So, medyo bago-bago lang po kasi yung phone namin dahil ito rin po yung kauna-unahan namin na pagkuha talaga, looking forward na matagal nang gagamitin. Wala naman kaming plano na magpalit every 2 years kasi 2 years po yung contract yun. Pero hindi na kami kukuha sa pag natapos na ito. So, gusto lang namin makuha yung new phones namin. So, yung phone ko rin kasi, ginagamit ko rin pang vlog. Kaya, medyo mataas yung nakuha natin na phone for the purpose din ng vlogging. By the way guys, may binisita kami na isang clearance sale ng mga winter jackets. So, yun. Ito ang ating magiging background sa ating video for today. So, ayan. Kala namin maraming tao. Wala pala masyadong tao. So, medyo late na rin kami. Halos pa-afternoon na nito. Pero maga siya nagbukas, somewhere 9 o'clock siguro or 10 o'clock. Pero ito, mga past 12 na ito. So, ayan. Tingnan nyo na lang yung ating makikita ng mga winter jackets and winter essentials na for clearance. And then, electric and gas. So, ito po ay combined na. Pagka summertime, $200 to $250 in a month. Kasi pagka summertime po, mas mura-mura ang mga utility bills. Pero hindi rin kami kasi nag-aircon, kaya nami-maintain na mas mababa lang. Hindi kami nag-aircon kasi walang aircon dito sa aming unit, sa aming rental. And then, pag winter time naman, pumapalo ng $350 to $400 in a month dahil po sa heater. So, ayun, talagang pagka winter, mas expensive po ang ating mga gastusin. So, yun, dahil sa mga heater, etc. And then, next natin, ang water. Ang water po, meron ng kasamang drainage and waste services. So, hindi ko po sure kung ganito rin sa iba. Pero sa amin, sa aming billing sa water ay meron pong drainage and waste services. Ito po ay nasa $175 to $200 in a month. And then, sa aming car, ang ilalagay ko po dito ay yung used car namin. Yung nabili na po namin sa unang taon. Talagang pagkadating po namin ay bumili kami ng used car. Mayroon din siyang car insurance. So, binayaran po namin lahat yon ng isang bagsakan for 1 year. Yung price ng car and then yung 1 year coverage ng car insurance ay binayaran na rin po namin. Ang idea po kasi is maging magaan ang aming monthly expenses. Ayaw na namin siyang dumagdag sa monthly. So, sinama na talaga namin siya sa budget namin nung bago pa kami pumunta na kailangan na bumili kami ng sasakyan. The idea kasi, mahirap yung winter nang wala kang sasakyan lalo na kung may mga bata. Tapos, yung grocery din, isa pa yan. Dito kasi, litro-litro ang mga gatas, ang mga juices. Napakahirap kung i-commute mo lahat yun. Dahil family of 5 nga kami noon. Talagang sa Pilipinas pa lang din kasi medyo napaparami yung aming grocery dahil nga marami naman din kasi kami. Singit ko lang to guys. Ang ganda talaga ng comic, no? Gusto ko rin tong styles nila. And maganda rin naman sa winter. So, ayan. Kaya guys, ang aming car, i-zero ko muna po ito. And then, ang car insurance namin ay nasa $70 in a month. So, ang car insurance guys, talagang mandatory po ito pagka nahuli kayo, ganun, wag naman sana. Isa po ito sa mga hinihingi ng officer. So, kahit na luma or brand new dito sa Canada, ay meron pong car insurance. Sa mga nanonood na po sa amin, nakasubaybay sa aming channel, ayun, aware na rin po sila na meron kaming biniling brand new or meron kaming inutang na brand new. So, hindi ko na po siya sinama dito. The goal kasi is for reference ng newcomer. And then, ang gas po ay nasa $80.
So, ang goal lang po ng aming sasakyan is maghatid ng mga bata sa school. And malapit lang yung school, hindi siya siguro lalagpas ng 3 kilometers. So, malapit lang din talaga siya. And kung gusto po ninyong idagdag yung for transportation sa mga magko-commute na newcomer, pwede na po ninyong isama ang $100 to $120. Pero i-check po ninyo dahil may mga fare entry program or mga discounted transit for low income. So, yun, pwede po kayong mag-apply doon para mas lower, talagang mababa lang po yung maibabayad nyo or magiging monthly nyo for transportation. Kung di ako nagkakamali, somewhere ang range po noon ay nasa $30, $35 mga ganon. Monthly pass na po iyon. So, mag-check lang po kayo sa inyong mga city para sa mga transit pass or discounted transit pass para sa mga low income. And then for food, it's gonna be $1,200 to $1,500. And then for internet, $50. So, kung i-compute po natin in total, ang range po namin ay nasa 3,724 to 4,249 monthly. So, sinama ko na po dyan yung mga highs and lows na range ng mga binabayaran namin. Example nga lang, pagka summer or winter sa mga electric and gas ay nagbabago-bago po talaga. So, ito po yung range ng aming expenses as high as 4,000 plus pagka winter times and as low as 3,724 monthly. So, in peso, medyo malaki-laki na talaga siya. So, kung i-convert, nasa 148,960 to 169,960 monthly expenses. Pero, hindi naman talaga kailangan mag-convert dahil sa nasa Canada tayo. So, ayun guys, by the way, sa mga family na gustong mag-migrate din dito sa Canada or gustong mag-international student kasama ang family, may mga nagawa na po kami mga videos about bringing your spouse or bringing your kids, mga pros and cons, mga setup dito, mga routine ng mga part-timers as a student, etc. Maganda po na mapanood ninyo ang mga videos namin na ito at makatulong po sa inyong decision making. And sa mga bagong viewers, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, visitor's visa application, PR immigration topics, and life here in Canada. And kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, please give me a thumbs up. Talagang malaking tulong po ito sa aming channel. And pakibisita na rin po ang aming mga playlist. Marami na po kaming nagawang mga topics doon. And maging helpful po sa inyong journey or sa inyong decision making dito pa Canada. Thank you guys for watching this video. Take care. I'll see you again. Bye for now.